Pastor Lito Rodela! Praise God. Magandang umaga po. At ano po, maligayang Pasko. Pasko na po pala. Praise God. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos na masigabo? Pagka po natin mga kapatid, lahat ng ginagawa natin ay may significance po yan, mga kapatid. Sabi ng Bible, the battle is mine. Yung problema mo, hindi sa'yo yan. Sa Panginoon yan. So, ang trabaho lamang po natin, i-share ang Panginoon habang ipinapagbaka tayo. Malagalog, habang ipinapakipagbaka tayo, papalakpakan lamang po natin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi mo, minsan pa sa tabi mo, hello, beautiful. Praise God. Kaliwa kanan, harap at likod, sabi mo, hello, beautiful. So again, mga kapatid, huwag kayong mahiya sabihan ng lalaki ng beautiful dahil ang beautiful ay wala siyang gender. Pwede po sa lalaki, pwede sa babae. Kaya may magandang lalaki, may magandang babae. Amen? Kaya kasi nung nilalang ang mga hayop, sabi ng Bible, it was good. Nang lalangin ang mga puno, mga halaman, it was good. Pero nang lalangin ang tao, sabi ng Bible, it was very good. So sa lahat ng nilikha ng Diyos, ikaw, ako, tayong lahat, ang pinakamagandang nilalang ng Diyos sa balat ng lupa. Amen? Lagi ko pong sinasabi, look at yourself the way God look at you. Huwag mong titignan ang sarili mo the way others look at you. Dahil sa mata ng Diyos, lahat tayo ay mag-iinam, mabubuti at magaganda. Amen? Mga kapatid, bago tayo makinig ng salita ng Diyos, kinagawian, kinaugalian at kinasanayan po natin ang magdeklara ng mga mabubuting bagay because we firmly believe that there is power sa ating mga dila, mga kapatid. Amen? Sabi nga ng Proverbs, life and death is in the power of our tongue. Remember po sa mga nanay, huwag niyo na pong sabihin ang mga sitwasyon natin. Kasi when the Lord saw ang earth ay formless, void, ang darkness ay nasa palibot, anong gusto ng Diyos mangyari doon sa kanyang nakita? Hindi niya sinabi ang dilim, wasak, hindi na po sinabi. Ang sinabi ng Diyos, ang gusto niyang mangyari doon sa nakita niya. Anong sinabi ng Diyos? Let there be light, and there was light. Kaya tayo, na hindi po exempted tayo sa problema. Maging si Jesus ay sinabi ng Panginoon, in the world we have tribulation. But cheer up, I have overcome the world. Hindi tayo exempted. Minsan may problema, may sakit, may karamdaman. But praise God, our God, na pinaglilingkuran is able to make all things beautiful in His time. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya kung anong gusto natin mangyari sa sitwasyon, yun ang ating bibigkasin. Pag may mga bayarin kayo, sasabihin mo lang, God will provide. Amen? Huwag na kayong mag-visit. Huwag kayong magagaling sa mga kasambahay ninyo dahil magwala ka maghapon, it never helps sa situation natin. Amen? Just confess at ang Panginoon ang gagawa sa atin. Okay, with faith, with boldness and confidence. Sabi lang po natin, thank God I am prosperous because I'm blessed by the Lord. Sige, lakasan natin. Greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Pwede ba mas malakas pa dyan? Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. May nagtanong sa akin, Pastor, saan ba kinuha yung all is well? Sa Kings po ito, mga kapatid, na patay ang anak ng balok. Kinumusta siya ni Prophet Elijah, kumusta ka na? Kahit patay ang kanyang anak, ang sabi po ng babaeng balon na ito, sabi niya, all is well. And what happened? Ang kanyang anak ay nabuhay na maguli. Hallelujah. Kaya, ano man ang sitwasyon mo, pag kumusta ka brother, kumusta ka sister, ang sagot mo lang isa lang, all is well. Amen? O, kumustahin mo nga ang katabi mo, sabi mo, kumusta ka na? Ano ang sagot? All is well. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.
God. Salamat po sa ating mga bishops. Praise God. I was amazed every time na bumabalik po ako dito. Talaga mayroong pagbabago. Ngayon naka-LED na tayo. Praise God. Sabi ko, what's next kaya? Ano kaya ang susunod? Hallelujah. Siguro, maraming mga innovation ang gagawin sa church natin. Sabi ko nga, dito siguro sa Concepcion, ito po ang pinaka-fastest growing church. Hallelujah. Amen. Sabi mo, I like that. Mga kapatid, without further ado, dapat tayo sa mensahe. Tinatanong ko si Pastor Ampi, ano ba ang ibibinsahe ko? Sabi niya, bahala ka na kay Lord. Hallelujah. Let the Holy Spirit guide. At tinanong ko naman ang Diyos kung anong ibibinsahe ko. At ito ngayon ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen? Mga kapatid, pinamagatan ko po ito, the best gift ever that we receive. Minsan, naniniglect natin ipagpasalamat ang mga bagay na mahahalaga na ating natanggap bilang kaloob o regalo sa atin. Sabi po dito mga kapatid ng Santiago 1:17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Every good gift and every perfect gift or free or large or full is from above. It comes down from the Father of all that gives light, in the shining of whom there can be no variation or rising of setting or shadow cast by his turning as in an eclipse. Ang sinasabi dito mga kapatid, ang Diyos na nagbibigay ng kaloob, Diyos na hindi nagpapabago-bago ng pagpapasya. Kaya pag pinagpala ka, hindi po bigay bawi ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaya minsan nagtataka ang iba, ang Diyos ba pag iniligtas ka, you are forever saved? Yes, kasi pag ibinigay sa iyo ang kaligtasan, hindi na babawiin ng Diyos. Hallelujah! Tama ba mga kapatid? So sabi ng Bible, walang anino ng pagbabago ang Diyos. So ang sabi ng English kanina, every perfect gift, ano po ang sinabi kanina sa English mga kapatid? And every good gift. Kaya malalaman mo, ang gift na galing sa Diyos ay pawang mga mabubuti. Sabi mo nga, good gift. Sabi nga ni Pastor, pag binasa daw po natin, pwedeng basahin natin every good gift, every perfect gift, o pwede naman baliktarin, every good gift, every perfect gift. So, lahat ng kaloob ng Diyos ay mabuti. Sabi mo nga ulit, mabuti. So, ulitin ko, madali lang ma-distinguish kapag ang gift ay galing sa Diyos because it is good and perfect. So, in other words, lahat ng mga natatanggap natin na hindi good, hindi perfect, hindi yan galing sa Diyos. Kaya huwag niyong sasabihin, ang sakit ko, pinahintulutan ng Lord. Ang problema ko, binigay yan ni Lord. Hallelujah. Bakit? Kasi ang Diyos, pag nagbigay, good. Pag nagbigay, perfect. Pag hindi perfect, pag hindi good, hindi galing sa Diyos. Is that clear and loud? Kasi mayroon ako nag-uusap, sabi niya, alam mo, Pastor, nagpapasalamat ako kay Lord sa dami-dami ng pagsubok, sunod-sunod na pagsubok, tumatatag ako. Aba, ang pagsubok nagpapatay. Sabi ko, ipag-pray kay Lord na lagi kang subukin. Hallelujah. Ang totoo, kahit pa sa kabila na sinusubok tayo, kaya tayo tumatatag dahil may salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin. Tama ba mga kapatid? Hindi ho problema ang nagpapatatag sa atin, kundi ang salita ng Diyos. Amen? O pumalagpak nga po ang mga nakakakuha. Sabi po ng 2 Corinthians, mga kapatid, hallelujah, sabi po dito, salamat sa Diyos dahil sa Kanyang kaloob na di masabi. You cannot express kung ang mga
gift ng Panginoon. Ang masasabi mo lang, wow! Para wala akong kausap. Praise God. Sa English, itong pagkasabi, praise God. Now, thanks be to God for His gift, precious, beyond telling, His indescribable, inexpressible, free gift. Kaya pala hindi mo masabi, hindi mo mabanggit. Bakit? Kasi precious na, indescribable pa, inexpressible pa, free pa. Para wala ka ka. Nasusundan niyo po ba ako mga kapatid? Hindi mo masabi. Bakit? Sabi nga, pag si Lord magpala, hindi mo malalaman kung paano ka blessed ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Kasi ang pagpapala, trabaho yan ng Diyos. Tatlong bagay ang isi-share ko sa iyo. There are many gifts na tayo ay natanggap kay Lord. Pero ito po yung the best gift na ating natanggap sa Panginoon. Number one, the best gift ever that we receive is life. Sabi nga ninyo, buhay. Masaya ba kayo sa buhay natin? Ang buhay na mayroon tayo, regalo yan ng Diyos. Actually, sa pag-aaral ng science, hallelujah, millions of sperm cells yan na naghahabulan papuntang ovary. Praise God. Millions. Pero among million, ikaw ang nabuo. Hindi aksidente, hindi dahil maduga ka, madaya ka, dahil ikaw ang itinadhana ng Diyos na mabuo because ang buhay mo, regalo yan ng Diyos. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Sabi po dito mga kapatid ng Psalms, ako'y nagpapasalamat, hallelujah, sa iyo, sapagkat nilalang ako nakakilabot at kakilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Sa English ito ang pagkasabi, I will give thanks to you because I have been so amazingly, wonderfully, and miraculously made. Your works are miraculous and my soul is fully aware of this. Bilang mo mga kapatid, maingat ka na hinulma ng Diyos. Maingat ka na ginawa ng Diyos sa womb ng iyong ina. Sabi ko nga ang Lord, napaka-perfect, praise God. Hindi siya nagkamali ng paglalang sa'yo. Kaya kung ano man ang itsura mo, yan ang perfect sa'yo. Amen? Huwag kang maiinggit sa iba. Do not compare yourself because you are uniquely created by God. Hallelujah! Amen? Sabi ka ng iba, nire-retokin ang lahat, tinatanggal ang kilay, guguhitan, praise God, hallelujah. Nagpapaganda, talaga nagpaparitoke. Pero alam niyo po mga kapatid, yung gawa ng Diyos, perfect yan para sa atin. Everything has a purpose. Sabi ko nga, pag nagpawis, kaya para may kilay para wag dumiritso sa mata. Ngayon, pag binunod mo yan, diri-diritso yan, mga kapatid. Mahapdi sa mata ang pawis sa mga church. Hallelujah. So everything ay mayroong purpose ang Panginoon. Sabi ko nga, salamat na lang kay Lord, tama ang pagkakalagay niya sa ilong natin. Dahil kapag ang ilong ay nabaliktad ang pagkakalagay, ulan pa lang, lunod na tayo. Praise God. Nagkakaintindihan tayo, pero ulitin ko, perfect ang lahat ng ginawa ng Diyos. Amen. Wonderfully, amazingly, and miraculously, tayong ginawa ng Panginoon. Tignan pa, dagdag pa natin. Next verse. Hallelujah. Sabi po dito, nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal. Alam ng Diyos na hindi tayo perfect. At sa iyong aklat ay pawang nangasulat kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila. Sa English ito pagsabi, your eyes saw me when I was only a fetus. Hallelujah. Every day of my life was recorded in your book before one of them had taken place. Anong ibig sabihin mga kapatid? Hallelujah. Nung nasa tiyang ka pa lang ng iyong ina, nakasulat na ang magagandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Kaya
Kaya sa ating mga visitors ngayon na pamilya, it is not an accident. Siguro it's your first time to be here. Pero noon pa man, wala pa ang mundo, nakaplano ka na sa Panginoon na ang araw na ito ay itinakda na darating ka sa Jewish Church. Parang wala akong kausap. Parang hindi kayo masaya, mga kapatid. Amen? So, ang Diyos ay may plano sa atin. Tatlong bagay yan, mga kapatid. Pag nag-aauna, mga kapatid, mayroon po ang Diyos tinatawag na purpose. Kaya ikaw, na-create ka dahil may purpose ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sabihin nga po natin purpose. Dahil may purpose ang Diyos, may plano ang Diyos sa buhay natin. At dahil may plano ang Diyos sa buhay natin, may mga pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Di ba sinabi ko nga sa inyo, sabi ni A.R. Bernard, mayroon pong 8,810 promises, mayroon ang Biblia. Ngayon kung i-divide natin ang 8,810 promises into 365 days, lalabas, mayroon po tayong promises 24.4 a day. Isa-isang araw, we just have 24 hours, meaning bawat oras may pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Tandaan po, sabi nga ng Corinthians, gaano man kadami ang pangako ng Diyos, ang kanyang tugon ay oo. Praise the Lord. Yes. Kaya nagsasabi tayo ng amen. Ulitin ko, mga kapatid, may plano ang Diyos sa buhay natin. Yes, na-rise up tayo sa hindi maganda, pero i-align tayo ng Diyos sa dapat nating kalalagyan para marating natin ang kanyang plano sa buhay natin. Amen? Pwede pong malakas na palakpak, mga kapatid. Kaya ito, yung inyong pagsimula sa church, this is one way na ina-align ka na ng Lord kasi gusto ng Lord ma-reach mo ang kanyang plano sa buhay mo. Amen? Nakasulat yan, mga kapatid. Hallelujah. Ako nga, sabi ko nga, ilang beses na akong gustong patayin ng kaaway, hindi ako mapatay-patay. Bakit? Kasi iba ang plano ng Diyos sa aking buhay. Amen? O sabi mo nga, I like that. Tingnan po natin, anong gusto ng Diyos na buhay? Buhay na masagana. Gusto ng Diyos yan. Ayaw ng Lord na naghihikaos tayo, naghihirap tayo. Gusto ng Diyos yung maginhawa. Anong ibig sabihin ng maginhawa? Yung walang sakit, yung walang mga rayuma, walang mga eksema, walang mga sakit sa katawan. Ibig sabihin, maginhawa ang ating katawan. Gusto ng Diyos yung matagumpay tayo. Gusto ng Diyos mapagpala tayo. Gusto niya yung buhay na mabiyaya, punong-puno ng biyaya. At gusto ng Diyos yung mapayapa. At gusto ng Diyos yung buhay na malaya. Amen? O sabi mo nga, malaya. Sarap kaya mabuhay ng walang utang, yung malaya. Amen? Praise God. Kasi alam niyo po, kung mayroon tayong gustong layaan, mga utang. Kapatid, praise God. Ang hirap ng may utang, hindi ka makatulog. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, paano ka makabayad. Pero, mga kapatid, again, yung buhay mo is not an accident. God has a purpose for it. God has a plan for it. And God has a promise for it. Gusto ng Diyos yung ganitong buhay. Sabi mo, gusto ko yan. Gusto niyo po ba yung praise God ng ganitong buhay? O sabi mo, amen. Kasi ang ibig sabihin ng amen, mangyari yan sa akin. Kaya kanina sabi ko, ang laki na ng inyong parking. Praise God. Pero darating ang panahon, mas lalaki pa ang inyong parking sa SM City. Hallelujah. Ang Chavez, kasing laki na siya ng SM. Praise God. Ang parking kasi, walang problema sa Diyos dahil kapag nahit mo ang kalooban ng Diyos, ang provision ng Lord tuloy-tuloy. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pagpapasok ka dito para hindi mo sukat akalain. Dami palang mga mayayaman dito na ngayon, mga kapatid sa Santa Rosa. Bakit? Dahil nangyayari ang kalooban ng Diyos. Pangalawa na regalo. Pangalawang regalo, the best gift ever that we have or that we receive is Jesus. Sabi nga po ninyo, Jesus. Alam niyo po, kahit wala tayong masyadong kayamanan, wala tayong maraming mga material na bagay,
Pero kapag may Jesus ka sa buhay, kanina nga ang kinakanta, wala ka nang hahanapin pa because Jesus is enough. Si Jesus sapat na. Kaya pag may Jesus ka, you have everything. Bakit pag kailangan mo ng kagalingan, He is Jehovah Rapha. Pag kailangan mo ng provision, He is Jehovah Jireh. Tama ba? Jesus is our everything. Sabi ko nga doon sa mga iniwanan, yung mga single mom, okay lang, iwanan ka ng asawa mo, iwanan ka ng ano pa man, basta may Jesus ka, kumpleto pa rin ang buhay mo. Amen? Sabi mo nga, I like that. Basa tayo, praise God, hallelujah. Sabi po dito mga kapatid sa Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. In English, sabi po dito, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father of Eternity, Prince of Peace. Alam niyo po ba ang dahilan ng Pasko? Ikaw. Sabi ng Bible, si Jesus ay isinilang para sa atin. At si Jesus ay nabayubay sa krus para sa atin. Sabi mo nga, para sa iyo. Hallelujah. Palapakan natin si Jesus minsan pa. Maliwanag mga kapatid na si Jesus ay isinilang para sa atin. At ang anak na lalaki ay ibinigay sa krus para sa atin. Sabi mo nga ulit, para sa iyo. Okay, tingnan pa natin ang next verse mga kapatid. Romans. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? In English, sabi po dito, He who did not withhold or spare even His own Son, but gave Him up for us all, will He not also with Him freely and graciously give us all other things? Mga kapatid, gusto ko lang po ipaunawa sa inyo, nang ibigay si Jesus, kasama na po, sabi niya, will He not also with Him? Kaya pagdating ni Jesus sa buhay natin, kasama na ang lahat ng blessing. Mahina ulit. Sabi ko, kasama na lahat ng blessing. Sabi nga kung si Jesus, kaysa isang anak, pinakamamahal na anak, hindi ipinagkait, ibigay sa iyo. Ang iba pa kayang bagay ang hindi ibigay sa inyo nang walang bayad. Kaya ano ba ang prayer mo, mga kapatid? Kagalingan? Katugunan ba yan? Ano man mga kapatid ang iyong prayer? Sabi niya, with Him, with Jesus, He will give all things freely. Sabi mo nga sa katabi mo, humanda ka. Praise God. Ang sarap tumanggap ng mga pagpapala sa Panginoon. Tingnan po natin, namatay si Jesus para sa kaligtasan natin, para sa kapatawaran natin, para sa kagalingan natin, para sa kalayaan natin, para sa katugunan natin, at para sa kasaganaan natin, at para sa katagumpayan natin. So Jesus died, mga kapatid, para sa mga bagay. Next slide. Next, sa lahat ng mga bagay. Hallelujah. Jesus, mga kapatid, He came to save and shepherd and secure your life. Amen? May nakausap ako, sabi niya, Pastor, dito, darating na ba si Lord? Matatapos na ba ang mundo? Kako malayo pa ang katapusan ng mundo. Malayo pa ang end of the world. Kasi ang unang gagawin ng Lord, He will rapture the church. Ang susunod, 7 years tribulation. Pagkatapos ng 7 years tribulation, yung 1,000 years reign ng Panginoon sa kapalang end of the world. Praise God. Siguro sabi ko, mas maganda mong tanong, malapit na ba ang rapture?
Yan po mga kapatid. Ang sinasabi ko, si Lord, sabi ng Pedro, binibigyan niya ang marami ng pagkakataon para makapagbalik loob. Kasi supposedly dapat noon pa si Lord bumalik para i-rapture ang church, pero pinahaba niya ang panahon kasi gusto ng Lord pamilya ang madala sa Panginoon. Tanungin mo nga ang katabi mo, asan na ang pamilya mo? Ayun, ayaw nila eh. Praise God. Ayaw sumama. Hindi ko gagawin nyo ang lahat. Kasi mahirap naman yung aakyat tayo sa langit na hindi pamilya. Alam niyo po mga kapatid, ang pamilya ay nasa puso yan ng Diyos. Amen? Praise God. Palapakan natin si Jesus. Yan na po. Hallelujah. Pangatlo na po tayo ang about to be done. Hallelujah. The best gift ever that we receive is your family. Dito ako medyo magdadahan-dahan. Alam niyo po, nowadays, out of 10 families, siyam ang broken. Only one ang buo. Marami ngayon sa ating panahon, ang mga anak na sabihin natin mga kapatid, affected because they belong to a broken family. Kaya kung buo ang pamilya mo, malaking pagpapalayan sa Diyos. Alam niyo po kung kakausapin yung mga tao, bakit nagre-rebelde, bakit nagdudroga sila, bakit nagbibisyo sila, isang dahilan. Kasi walang pamilya na tumatanggap sa kanila. Parang tumahimik na sila lahat. Hallelujah. Because akala ng iba, para bang okay lang family, hindi, napaka-blessed mo. Praise God if you have family. Again, the best ever gift that you receive is your family. Basa po tayo. Sabi po dito ng Proverbs, mga kapatid. Sabi dito, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Kaya dapat ang mga magulang, magpakayaman kayo para may manahin naman sila. Hallelujah. Kasi minsan may mga magulang, wala naman talaga na ipamamana. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, maganda po yung mamamatay tayo na marami tayong kayamanan na maipamamana. Pag-aagawan niyo tayo. Pero kapag ikaw ay wala kang ipamamana, ipagtutula ka. Ay, doon ka dito sa bahay. Doon ka. Walang pamana, pero pag marami kang pamana, pati manugang makikipag-agawan, mag-alaga sa'yo. Kaya sabi ko, payo ko, bago man lamang tayo umuwi kay Lord, dapat makapag-ipon man lamang tayo para kahit papano. Praise the Lord, may maiwan tayo na pamana sa ating mga anak. Sabi dito, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Maganda sa English, ganito po. Hallelujah. So general sa Tagalog, sige sa English, you may inherit all your own from your parents, but a sensible, matindi, wise, understanding, and prudent wife is a gift from the Lord. Napakapala ng may mababait na asawa. Pero yung mga hindi mababait na asawa, hindi ko alam kung saan kagaling. Kasi ang sabi ng Bible, maliwanag, ang mabait daw na asawa galing kay Lord. Is that clear and loud? Balikan natin ang Tagalog kasi para nagkakaintindihan. Sabi mo, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Baliktarin natin, ang hindi ng mabait na asawa, hindi ko alam kung saan galing. Amen. Pero naniniwala naman po ako lahat ng mga asawang lalaki at asawang babae na narito sa Jabez, lahat pa mabait at galing sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Sabi mo, I like that? Praise God! Hallelujah! Nakakatuwa yung mga ganyan. Hallelujah! Sabi ko nga, actually, pasalamatan niyo yung mga nanay. Mga nanay talaga, pasalamatan niyo because every buong pamilya, every whole family,
ang madalas na nagsasakripisyo? Nanay. Pag bumigay ang nanay, broken family yan. Kaya pasalamatan mo ng nanay, Nay, salamat hindi mo sinukuan si Papa. Kasi ang madalas na nagsasakripisyo, actually talaga ang bumubuo ng pamilya. Mayroong magkukumin sa akin, bias ka, Pastor, hindi lang naman lahat ng babae ang nagamit, mayroon din naman lalaki. Opo naman, praise God, pero majority, babae. Kasi kahit medyo nasasaktan, nasusugatan, para lang buo ang pamilya. Hallelujah. Kasi alam ng nanay kung gaano kahirap kapag watak-watak ang pamilya. Ngayon, mga kapatid, nakita niyo na po na ang pamilya ninyo ay kaloob ng Diyos. Not everybody has family. Pasalamat ka na mayroon kang pamilya. Dagdag pa po natin. Hallelujah. Sige, next. Sabi po dito, ang mga anak ay mana. Ang binanggit sa Tagalog, mana na mula sa Panginoon. At ang bunga ng bahay bata ay kaniyang gantimpala. Sa English, sabi niya, children are a blessing and a gift from the Lord. Kaya yung anak, regalo yan ng Diyos. Amen? O sabi mo nga ulit, regalo. So in other words, ang pamilya, binubuo ng mga magulang, binubuo ng mga anak, lahat yan ay regalo ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Bible, mababait na anak. Ano ba yung mababait na anak? Hindi sumasagot yan. 2 oras na sinermonan. Tahimik lang yan at dahan-dahan bubukas ang bibig. Ma, baka may nakalimutan pa po kayo. Napakabait na anak. Inutos na ang lahat ng bagay. Pinagawa na ang lahat ng bagay. After 2 hours, humihingal lang anak. Dahil sa kabaitan ng anak, ang sasabi ng anak, Ma, may iuutos pa po ba kayo? Napakabait na anak. Ulitin ko, ang mga mababait na anak, galing sa Panginoon. Tanungin mo nga ang katabi mo, ikaw, mabait ka ba na anak? Praise God tayo. Praise God. Actually sa amin, mga kapatid, ng panahon namin, bawal kami sumagot eh. Kahit may katuwiran, bawal ka sumagot. Ngayon, grabe ang mga anak. Alam niyo po sa Bible times, ang mga anak na tampalasan yung sumasagot sa anak, babatuhin yan hanggang mamatay. Gawin niya yun, wala na tayong kabataan. Lahat nabato na. Amen. Kasi reality, walang anak na hindi sumasagot sa magulang. Pero sa pag-aaral din, mga anak, makinig kayo. Bawat words daw na isinasagot mo sa magulang, it pierces their heart. And it shortens their life. Kaya pag araw-araw mo sinasagot ang iyong magulang, ang iyong ina, huwag kang mag-alala. Maagang mamamatay yan. Ngayon, pag namatay yan, lakas mo umiyak. Bakit? Kasi ang totoo talaga, ang pumapatay sa magulang, konsumisyong anak. At ang konsumisyon, hindi yan ma-diagnose ng doktor. At ang konsumisyon, walang gamot. Praise God. Kaya mga anak, kung gusto nyo maaga mamatay ang magulang nyo, bigyan nyo lang ng konsumisyon araw-araw. Pero baliktarin natin, kung gusto mong umaba-haba ang buhay nila, bigyan mo naman sila ng katuwaan araw-araw. Yung natutuwa sila. Amen? O sabi mo nga ulit, napakaganda ng mensahe. Mga anak tumatawa pero totoo talaga realidad.
Again, family is gift from the Lord. Sabi nga dito, mayroon tayong biological family, yung saan tayo sinilang. Mayroon tayong spiritual family, itong Jabez Church. At mayroon tayong extended family, ito yung mga taong hindi man natin kadugo, hindi man natin kamag-anak, pinapakain natin, tinutulungan natin, extended family ang tawag po dyan. So whatever family we belong, regalo yan ng Diyos. So kaya ang church na ito is your family. Sabi mo nga, this is my family. Amen? Anong ibig sabihin pagka magkakapatid tayo, kaya tawag natin brother, sister. Kaya mga kapatid, dahil magkakapatid tayo, sabi nga ng kasabihan, gaano man kahaba ang prosesyon, bahay pa rin ang balik. Ibig sabihin, magkaguluman ang magkapatid, mag-away mga magkapatid, pero sa huli, magkapatid pa rin ang magkakampi. Sabi mo nga sa katabi mo, kakampi kita. Parang ayaw magsalita ng katabi mo. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, kakampi kita. I-treat mo ako mamaya. Praise the Lord. Hallelujah. Eh, mahalaga mga kapatid, praise God. Actually sa Bible times, every time that they gather, tinitingnan nila kung sino ang nangangailangan. Amen. Pag nakita nila nangangailangan, lalapitan nila at mag-o-offer sila ng tulong. Kaya pag nakita mo na mukhang mahirap kumiti, sister, alam ko na yan. Alam niyo po ang magkakapatid ang magtutulong. Amen? Sabi mo nga ulit sa katabi mo, buhay pamilya. So, kailangan natin, bakit natin kailangan pamilya? Pagmamahal. Kailangan natin yan. Pag-aaruga. Pagkalinga. Paglingap. Pagmamalasakit. Mahalaga yan. Pangangalaga at pagpapahalaga. Actually, mga kapatid, minsan ang anak pag may sakit, hindi maintindihan ng magulang ang kanyang nararamdaman. Pero balik ka rin mo, ang nanay ang may sakit, wala mang anak na nagmamalasakit. Ang sasabihin nila, matanda na yan. Alam niya na yung gagawin niya. Samantala kapag ang anak may sakit, bibigyan ng gamot, bibigyan ng lugaw, talagang lalagyan pa ng bimpo na malamig kasi mataas ang lagnat. Pero kapag ang nanay, wala nga naglalagay ng bimpo sa... Parang baliktad. Ang sasabi nila, paborin may matuwa na yan. Hallelujah. Hindi po. Kailangan pa rin ng kalinga. Actually mga kapatid, ito lang ang nakita ko. Kapag ang mga magulang nyo may edad na, sabi nga ng Bible, ang lifespan ng tao ay 70 years old. Pag umabot man sila ng 80, blessing na daw ng Lord yan dahil sa kalakasan ng sabi ng Psalms. So kapag pumasok na sila ng 60, nagbibilang na yan. Ulitin ko, hindi yata nyo lang po. Sabi ng Psalm, ang lifespan ng tao ay 70 years old. Umabot man ng 80, it's because of the strength and blessing of God. O ngayon, kung 70 lang ang lifespan, 60, medyo nagbibilang ng mga yan. Dati-dati, naniniwala ko, sabi nila, life begin at 40. Kaya nung 32 pa lang ako, tagal ko naman mag-40. Sabi ko, ang buhay pala nagsisimula sa 40. Naku, nung mag-40 ako, hindi pala buhay. Sakit ang mga nagsisimula. Praise God. Mayroon akong gout. Hallelujah. Sumasakit ang mga kasukasuan ko. Hallelujah. Madali na mapagod. Hindi pala totoo na life begin at 40. O kayo, kailan nagsimula ang mga sakit-sakit ninyo? Di ba 40 kayo? Praise God. Ngayon, pag umibad na ng 60 years old yan, nagbibilang na yan. What I'm pointing out is, nagbibilang ng araw, maximize your time with your parent. Ipasyal mo na yan. Dalhin mo na yan sa ibang bansa. Pasakayin mo na yan ng eroplano. Amen? Hallelujah. Dahil mga kapatid, kung hindi man nila naranasan noon, tayo ang magparanas sa kanila ngayon. Parang walang anak na gusto. Amen? Hallelujah. Kasi hindi habang buhay kasama nyo ang inyong
mga magulang. Kaya ngayon, di ba, sinasabi ko nga, kapag ka may magulang ka pa, pakainin mo na ng mga masasarap. Kasi darating ang panahon, bawal na sa kanila ang masarap. Ngayon, habang pwede pang kumain ng chicharon, crispy pata, alimasag, alimango, sugpo, pakainin mo na! Kasi darating ang panahon, bawal na ang sugpo, bawal na ang alimango, bawal na ang alimasag, bawal na ang hipon, lahat marami ng bawal. Bakit? Kasi mga kapatid, talagang dumarating yan sa mga may edad. Whether we like it or not. Enjoy your blessings. Amen? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, I like that. Ngayon, mga kapatid, ang pamilya ay regalo ng Diyos. Actually, ngayon si Pastor Lito, ako po ay ulila. Ang hirap po pala maulila. Kaya tinatanong ko, may nakausap ako nag-50-50. Sabi ko, bakit kayo mga mamamatay na? Bakit nagkikipag-agaw pa kayo sa kamatayan? Sabi nila, kasi Pastor, alam namin na mga magulang na mahirap maulila ang mga anak. Amen? Sabi nga nila, kung pwedeng umiram daw lang ng buhay sa pusa, hihiram sila ng buhay sa pusa. Kasi siya mabuhay ng pusa eh. Pero alam niyo po mga kapatid, ito ang isang bagay na dapat natin tandaan. Bakit sila nakikipaglaban sa kamatayan? Kasi alam nila ang buhay ng pagiging ulila. Amen? Ang hirap kasi pagka tulad sa akin, magpapasko na naman. Hindi ko alam kung saan na naman ako pupunta. Kasi nakikita natin pag Pasko, may celebration ang bawat pamilya. Pag wala kang pamilya, hindi mo ano isi-celebrate mo. Hallelujah. Kami, nagkikita-kita na lang kami nila Pastor Noel. Sa McDonald's kami nagpapasko. Nung wala pang asawa si Pastor Noel, McDonald's kami. Hallelujah. Nagpapalipas kami ng Pasko. Wala kaming pamilya para i-celebrate. Pero kayo, di ba may Noche Buena? Di ba, isang blessing yon ng Panginoon? Hallelujah. Mayroon pang tinatawag na 12 fruits. Kami saging lang. 12 saging. Hallelujah. Pero ulitin ko mga kapatid, you are blessed if you have family. Isama po natin tatlong bagay, the best gift ever that we have or we receive, life, Jesus, and family. Last verse po mga kapatid. Sabi po dito, si Jesus ay mayroon pong regalo sa inyo ngayon. Anong regalo ni Jesus sa inyo? The answer of your prayer. Sabi ng Matthew, at lahat ng mga bagay, name it, lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin, and whatever you ask for in prayer, having faith and really believing, you will receive. Dagdag pa po, when Jesus ay naglalakad siya sa panahon ng kanyang ministry, anong sabi ni Jesus? Si Jesus ay tumigil at pinag-utos na dalhin siya sa kaniya, yung bulag. At nang mailapit siya, ay tinanong niya sa kaniya, anong ibig mo na sa iyo'y gawin ko? At sinabi niya, Panginoon, natatanggapin ko ang aking paningin. So Jesus stopped and ordered the blind man to brought to him. When he came near, Jesus called him, what do you want me to do for you? Sir, he answered, I want to see again. Alam niyo po si Jesus, hindi na kailangan natin, hindi ko sinasabing huwag tayo mag-pray. Hindi na natin kailangan talagang lapitan. Alam niyo po ba ngayon, alam na ng Lord kung sino ang may need. At alam niyo po, yung bulag na yan, hindi man lumapit kay Jesus. Nung makita siya ni Jesus, sabi ni Jesus, palapitin mo sa akin, may kailangan yan. Nang lumapit ang bulag, sabi ni Jesus,
What do you want me to do to you? Anong sabi ng bulang gusto kong makakita? Hindi ko na kayo tatanungin. Lahat tayo may prayer. Ulitin ko, every broken family ang affected. Anak. Maraming mga anak na parang sabihin natin, okay sila, pero deep inside, they're not. At maybe this morning, here is, Lord, sana ang regalo mo sa aking Pasko, mabuo yung aming pamilya. What prayer you have today? Habang tumatayo tayo, sige tayo lahat. Pwede ba natin ipigit ang ating mga mata? Just close your eyes. Huwag mo pansinin yung katabi mo kasi hindi ka makapag-concentrate. There are mothers. May mga nanay ngayon na narito sa ating kalagitnaan that they pretend to be strong. Pero ang totoo, they are about to quit. May mga nanay na pagod na. Gusto nang sumuko. May mga nanay na may nararamdaman, pero they try to ignore kasi ayaw nilang mag-alala ang kanilang mga anak. So this morning, as I close the message, this is the very question that Jesus is asking you. What do you want me to do to you? Ikaw anak, nakikita mo ang magulang mo may sakit. Anong nais mo na regalo ng Diyos sa iyo this Christmas? Hallelujah. Come on, church, habang umaawit tayo, God is moving. Huwag mong pigilin ang pag-iyak mo. God is touching your heart because you realize na ang magulang mo ay regalo ng Diyos sa iyo. Hallelujah. This point of time, church, pwede ba ako mag-open ng altar? Lahat po ng mga family, pwede bang sama-sama kayong lalapit sa harap? Sige po, dali mo ang papa mo, dali mo ang mama mo dito sa harap. And we will pray for you habang tayo ay umaawit. Sige po, thank you Lord, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah. Oh, we worship you Jesus. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Sige po, habang lumalapit ang family niyo with group hug, nakayakap tayo naman. Regalo yan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, come on. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay sapat. Ano ang gas? O Diyos. Sige po, yung mga nasa likod. Wala nang mamatay sa kabutihan. Be proud of your family. May pamilya ka pa. Hallelujah. Oh, Raba, Sandara, Basigara, Babayante, come on. Sa buhay ko, Thank you, Jesus. Sige po. ng loob mo, ibarinig ka. May mga magulang na may nararamdaman na. Come on. What do you want Jesus to do for you? Hallelujah. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, narayan pa na sa Sige po, lahat ng mga ministers, we will pray. Come on. Hallelujah. Sige po, group hug tayo, family. Group hug tayo, group hug. Come on. Hallelujah, hallelujah. Nakilay ka sa buhay ko, sa lahat ng panahon. Oh, Jesus. Hallelujah. Sa Salamat sa bawat pamilya, Panginoon.
Panginoon, ang buhay ay regalo mo sa amin. Salamat sa buhay na iniligtas mo, buhay na pinagpala mo. Lord, buhay na malayo sa mga mabibigat na pagsubok, buhay na malaya sa mga sakit at karamdaman, buhay, Panginoon, na malaya sa mga gawa ng kaaway, buhay, Jesus, na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng biyaya. Salamat din, Jesus, sa iyong kaloob sa amin na kaligtasan. Salamat, Lord, sa buhay na walang hanggan. Salamat sa aming espiritual na pamilya. Salamat, Lord, sa aming biological na pamilya. Lord, dalangin namin sa aming mga magulang, sa aming mama, sa aming papa, sa aming tatay, sa aming nanay, sa aming daddy, sa aming mami. Jesus, ano man ang kanilang mga nararamdaman, I release healing in the name of Jesus. I-restore mo ang kagalingan. I-restore mo, Lord, ang kalakasan. I-restore mo, Lord, ang long life, Jesus. Hallelujah. Salamat, God. Salamat, Jesus. And whatever prayer na kanilang sinalita at sinampigla this morning, Jesus, I believe na napakinggan mo, Jesus, and you will give them to them, O God. Hallelujah. Ibibigay mo ang lahat ng kanilang mga panalangin dahil ang sabi mo, Panginoon, ano man ang aming hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong ipagkakaloob sa amin. Jesus, I declare sa bawat pamilya, pagpapala sa pagpapala, biyaya sa biyaya, kabutihan sa kabutihan, tagumpay sa tagumpay, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na ang pagpapala, Jesus, will surprise them, Jesus, because may plano ka na mabuti sa kanila. Thank you, God. Thank you, Jesus. Sige po,